Okay, so magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta po kayo diyan mga ka-homie? So ngayong hapon ay tuturo ko sa inyo yung part 3 kung paano kayo connect nung bank account niyo kay Lazada. So kung yung mga hindi pa nakapanood nung part 1 and part 2, so yung part 1 is doon ko tinuro kung paano kayo magsa-sign up kay Lazada and yung mga ibang features ng dashboard. And then part 2, doon ko naman tinuro kung paano kayo mag-upload ng products. So this is part 3. So yung mga hindi pa nakakapanood ng part 1 and 2, I encourage you to watch that first 2 episodes or two episodes of how to sell in Lazada. So this is part 3. So, sa mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, I encourage you to subscribe para hindi niyo po ma-miss ang mga susunod na videos na katulad nito. So, kung interested kayo magbenta online, this is the best time um, to to learn e-commerce or to start your Lazada business. So, wag na natin patagalin pa. Ngayon, i-share screen ko yung kung paano tayo mag-connect ng bank account natin sa Lazada platform. So, this is gonna be the second time na mag-connect ako ng bank account. So, medyo matagal na yung first account ko kay Lazada. So, I'm not sure kung bago na yung platform. So, medyo bear with me lang kung medyo may mga hindi ako maintindihan ng konti kasi syempre, matagal na yung isang account ko uh, na-create doon. So itong bagong account ko is um, wala pang product. So talagang from scratch. So yun, turo ko sa inyo kung paano nyo i-connect yung inyong bank account. So share screen ko lang yung aking laptop. So yan. So sana nakikita nyo. Okay, good. And ang una nyong gagawin is punta kayo sa browser nyo. Punta kayo sa Lazada Seller Center. Seller Center. Click nyo lang yan. Alright. Tapos, itong Lazada sellercenter.lazada.com.ph. So bear in mind na dapat may PH kasi merong mga website na hindi sa Pilipinas or yung Lazada anong tawag dito? Na hindi sa Lazada sa Pilipinas, sa ibang bansa. So anyway, punta ka ng Lazada Seller Center, click mo lang yan. And then, stop ko muna yung share screen ko. Try nating mag-share screen ng ano ba nakikita yung mukha ko? So, wait lang. Share screen. And then, sige naman, ito na nga lang sa advance. Okay, so basic na lang muna. Okay, good. So, yan. Yan, hopefully nakikita nyo na yung screen ko. So, yan. Yan. So, tingin ko okay na tayo dyan. So, kung nakapanood kayo nung part 1 and 2, so I'm sure meron na kayong, I assume meron na kayong account. So, pwede kayong mag-login using your telephone number. So, ako i-login ko yung aking telephone number, pero pwede rin kayong mag-login using your email account or yung Gmail account nyo. Kung anong ginamit yung pang-sign up kay Lazada. So, this time, ang gagamitin ko is yung cellphone number ko, and then I'm gonna type my password. Okay. Sana naalala ko pa. Tama ito. Yung password ko. Okay. Mukhang tama naman. Mukha siyang papasok.
Kailangan natin mag-load. Ayun, so pasok. Tama yung password natin. So ayan, nandito na ako sa dashboard ko. So meron natapos natin yung address book. So ito yung first step nung sign up tayo Lazada. So nagpa-pop up pa rin to kasi yung upload your SKU kasi dinilig ko yung product na dun sa previous na video. So mapapansin nyo, dinilig ko yung product kasi hindi naman talaga siya parang product demo lang or pang for the purpose of this demo lang. So kaya nagpa-pop up pa rin siya. Pero pagka may product na kayo na-upload, hindi na siya magiging check na yan. Check na po yung lalabas yan. So ngayon, verify ID and bank. So sabi dito, 33% completed na yung ating account. So ngayon, click lang natin tong verify ID and bank. Alright. So, wait lang natin mag-load. Okay, so ID type, click mo lang yan. So kung ano yung i-upload mo na identification mo, yun ang ilalagay mo na ID type. So for example, driver's license, click mo yung driver's license, name on ID, yung pangalan mo. Okay. And then, lagay mo yung ID number nung lisensya mo o kung SSS man yan or driver's license, lagay mo yung ID number doon. Tapos, medyo may nagpupukpok sa kapitbahay. So, ang gagawin mo dyan is lagay mo yung ID number mo, tapos upload ID front side. So, click mo yung select file. So, yung front nung ID mo, yun ang ilalagay mo. So, assuming na meron na yung ID mo dyan, hanapin mo kung saan nakasave yung ID mo. And then, yung back naman ng ID mo. Pipicturan mo yung front ng ID mo, tsaka yung back, yun ang i-upload mo. Tapos, fill out mo yung name, account name mo sa bank information. So, kung ano yung nasa bank account mo, na i-connect dito, yun ang ilalagay mong pangalan doon. So, I'm gonna put my name and my last name. And then yung account number mo. Tapos, bank name. So, since ang bank na i-upload ko is BDO Unibank, so si BDO ang i-click ko. Tapos, ngayon, account number, since wala pang account number, nilagay ko yung account number ko, nilagay ko yung komisado. So, okay. Okay. And then, bakit hindi lumalabas ang branch name? Bank information document. So, bank information document. So, I think wala pa ako nitong kailangan mong i-upload yung passbook mo or yung ATM card mo. So, kung may passbook ka, yun na ang i-picturean mo, tapos i-upload mo dito sa information na to, bank information document. Kasi hindi ko maklik yung bank name at bank code kasi hindi ko pa siya na-upload. So, assuming na try nga natin mag-upload ng kahit anong file, try ko nga itong try ko na. Kahit anong picture lang muna. So, hindi siya nag-open pa. Anyway. Account. Try natin. Dali kasi medyo matagal na itong hindi ko na ulit
nagagawa pa. So, branch name. Try natin, bakit siya ayaw? ID number. Yung ID number ko, punta ako sa driver's license ko, no? Wait lang, tapusin muna natin ito. Documents. Project. Nandito yung mga ano ko eh. Ayan, driver's license ko, yung front. I'm gonna upload the front and then the back side of my driver's license. So yan, upload na natin. And then, yung ID number, pause ko muna yung screen sharing ko para hindi nyo makita yung aking ID number. Wait lang. Open ko lang yung kasi sensitive information yung driver's license ko eh. So, hindi ko naman siya pwedeng share dito sa Zoom or sa YouTube. So, open ko lang. Buksan ko lang tong driver's license ko. Yun ang ilalagay ko sa information. Bear with me lang. Ilalagay ko lang yung aking ID number. Driver's license number. Wait lang. Wait muna to. Yan. Ano ba yan? Oops. Okay, so na-upload ko na, ay nalagay ko na yung information. And then, yung bank information document, try muna natin itong i-upload ng picture ko. So yan, screen share na ako. Ayan, screen share na. So yan, tinry ko muna i-upload yung driver's license ko for the meantime, pero papalitan ko na lang yan mamaya. Hindi ready yung aking bank information ngayon. Hindi ko katabi. So, try ko muna i-submit yung information. Okay, submit. Okay. So basically, i-upload nyo lang yung mga information, basic information nung account, nung government issued ID nyo plus yung bank account. Ganun lang kasimple yung proseso. So tingnan natin kung i-accept ni Lazada. Later on, papalitan ko na lang siya ng bank information. Yun. So your ID and bank information has been submitted. So ibig sabihin, i-verify pa ni Lazada yan kung eligible yung documents na in-upload nyo. So for the meantime, go back to dashboard muna tayo. So I'm sure i-reject ni Lazada yung aking bank information kasi driver's license yung nilagay kong document. Pero I would suggest na huwag kayo malilito, no? Yung nilagay ko kanina is yung driver's license sa taas and then sa baba is bank account. Yung bank account, since wala sa tabi ko yung screenshot nung passbook ko na may account number, na may pangalan ko, so yung driver's license mo na in-upload ko. So nakikita nyo dito, verify ID and bank. So okay na, may check na siya. Okay? So nag-upload SKU pa rin dahil dinelete ko yung SKU nung unang yung pangalawang
in-upload ko na video. So yun, 67% completed na. And then, magiging 80% yan or something kapag nag-upload na kayo ng SKU. So, since okay na tayo sa pag-upload ng account natin, ng bank account natin, for the meantime, doon ipapadala ni Lazada yung payout nyo. So, kung may umorder sa store nyo, temporarily doon ipapadala ni Lazada yung bayad sa inyo. And then, after a few months, magpapadala sila ng last card or yung Lazada card na anong tawag dito, na magiging replacement nung tawag dito, nung bank account nyo. So, yun. Punta naman tayo sa ibang features nung dashboard nyo para at least makita nyo kung paano yung ibang features nung dashboard at matutunan nyo kung paano i-read yung mga details na nandoon. Share screen ko muna ulit. Okay, so anong gusto nyo munang matutunan dito? So, balik tayo dito sa promotions. Okay, para at least magkaroon kayo ng free traffic, gagawa tayo ngayon ng sorry, hindi pa pala tayo makagawa kasi wala pa tayong product. Pero ipapakita ko lang sa inyo kung paano nag-work tong Flexi Combo, Seller Voucher, tsaka yung free shipping or yung bundles. So, punta muna tayo sa Seller Voucher kasi ito medyo madali. Okay, so at least magkaroon lang kayo ng overview sa next na tutorials natin. Gagawa tayo ng Seller Voucher na pwede nyong i-highlight sa store nyo kasi yun ang magbibigay sa inyo ng free traffic doon sa store nyo. Kasi pagka mayroon kang voucher, kumbaga pag mayroon kang voucher, merong i-click yung mga users na pupunta sa store nyo at didiretso doon sa mga products nyo. So for example, ito. Ano ba yung gusto mong maging type of voucher mo? So kung gusto mong gumawa ng new voucher, pwede mo i-click yung create new voucher. So parang discount ba? Discount code na pwede nilang i-collect para doon sa store, para pag bibili sila sa store mo, meron silang discount code. So kung collectible siya or voucher code. Kung voucher code, ikaw gagawa mismo ng code mo. Halimbawa, ang binibenta mo ay lotion. So kung type mo is, lalagyan mo lang siya ng code ng lotion mo. Halimbawa, ang brand ng lotion mo is ABC Lotion. So type mo lang siya ABC Lotion. O ABC, let's say for example, palitan natin. Let's say for example, sige, previous product natin is kape. So, i-try natin yung code na yun, CFE. Let's say for example, ang discount mo is 10 pesos. So, yung CFE parang stands for coffee, 10. Parang coffee 10. So, ibig sabihin naman yung isang coffee, discounted siya ng 10. So, i-ano mo lang siya. Pero I believe hanggang 5 yata or 6 na code yun. So, try natin dagdagan to. Gawin natin coffee 10. Yan. And then, voucher redeem period, maglalagay ka ng date kung kailan nila pwedeng i-claim yun. So, for example, May 9, or sabihin natin May 10. So, May 10, maglo-launch na yung voucher code mo na yun up to May 31. So, click mo lang yung OK, and then, tapos makikita mo na dyan kung period kung kailan nila pwedeng i-redeem. And then, total vouchers to be issued, sabihin mo ng 10, depende sa'yo kung ilan yung gusto nyo pamigay. Limit, voucher limit per customer, ako, inilagay ko lang ng 1 dyan para kung magkaroon ng problema, at least is 1 lang per customer. So yun, the voucher code, lagay mo dyan yung code mo, coffee 10. And then kung money value off or percentage discount off. Kung money value off, lagay mo dyan 10 pesos. Pero kung percentage,
ilagay mo dyan kung ilang percent, kung 10%. Depende sa'yo. Okay? So, ako money value off para alam ko na 10 piso lang ang madi-discount doon sa or mabibigay kong voucher ko para alis ko. Alam ko kung magkano yung puhunan ko at alam ko kung magkano yung pwede kong ibigay na discount code. Okay? Sorry. If order values reaches sabihin mo 1,000 pesos. Okay? So, ibig sabihin nun, kapag yung order niya ay umabot ng 1,000 pesos, may discount code siya na 10 pesos. Okay? So, hindi ko naanto kanina. Sorry. So, 1,000, for every 1,000 na bibili nila sa store mo, meron silang discount na 10 pesos. Tapos, saan mo siya gustong ilagay? Sa buong shop mo ba o sa specific products lang? Okay. So, kung gusto mong ibigay yung 10 pesos na yun sa buong shop mo, makikita nila yung discount code nila na 10 pesos. Pero kung gusto mong specific product lang, click mo yung specific product, tapos click submit. Okay? So, this time, hindi ko muna siya ipo-proceed kasi wala pa tayong naka-upload na product dahil dinilete ko nga yung previous video. So, the next video, yun ang gagawin natin. Gagawa tayo ng discount code sa store nyo. This time, ito lang muna yung aking tutorial and sana nakatulong kung paano kayo mababayaran ni Lazada every time may order sa store nyo. So, thank you so much sa panonood. Yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, I urge you to subscribe to my channel and para hindi nyo ma-miss ang mga susunod kong video at matutunan nyo kung paano kayo makapagbenta kay Lazada. So, thank you so much and have a good afternoon. Bye-bye.